Vegeta laban kay King Sadala. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala ulit. Ngayon nga ay pag-uusapan natin ang Chapter 10 ng Dragon Ball Kakome. Pero bago ko nga ito simulan ay mag-recap nga muna tayo sa last chapter. At sa last chapter nga ay ating nakita na nagawa na nga nila Trunks at Goten ang first stage ng kanilang training dito kay Whis. At dito nga din ay ating nakita ang paghahanda dito ni Beerus para pumunta sa ama nito. Dito na nga papasok ang Chapter 10 ng Dragon Ball Kakome na pinamagatan na True Justice. At sa unang panel nga ay atin makikita dito si Lord Beerus na kasalukuyang nalipad at sinabi nga nito na namiss nga daw niya ang feeling na ito. Siya nga ay nakarating na sa planetang Gezi kung saan ay ito nga yung border ng Universe 6 at 7. Sa moment na ito ay naglakad na nga itong si Beerus papunta sa puntod ng tatay niya at nandito na nga din pala si Champa na alam naman natin na kapatid nga ito ni Beerus. Salita nga dito si Champa at sinabi nito na pupunta ka din pala dito. Sagot nga dito ni Beerus na 1,000 years na nga daw ang nakalipas nang huli siyang pumunta dito. Sa point na ito ay tinanong nga ni Champa itong si Beerus kung ano nga daw ang gagawin nito sa sitwasyon nila para nga dito kay Champa na sobrang sakit nga daw nito sa ulo. Tinawin ko lang guys, ang sinasabi dito ni Champa ay about nga sa Universal War. Sagot nga dito ni Beerus na sigurado nga daw siya na mas malakas daw siya kesa dito kay Champa. Sagot naman dito ni Champa na ako pa talaga ang sinabihan mo ng ganyan. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kan the Whis, kung saan ay may malay na nga dito sila Trunks at Goten. Salita nga dito si Whis at sinabi nito na ngayon nga daw ay magsisimula na sila sa stage 2 ng kanilang training. Kailangan nga daw ma-unlock ni Trunks at Goten ang godly potential ng mga ito. Kaya nga daw kailangan gawin ng mga ito ang bagay na yon ay para makapag-proceed na sila sa stage 3 ng training na ito. Si Trunks at Goten nga ay nagulat sa mga sinabi ni Whis. Sa moment na ito ay nakarating na nga sila Goten sa planetang Krep kung saan ay dito nga sila magsisimulang mag-training. Dito nga ay ipinakita na nga ni Whis ang dalawang spheres ng God Ki. Sinabi nga dito ni Whis na ang advice nga lang daw niya ay matutunan ni Goten at Trunks ang spheres na ito. Dito nga ay iniisip nila Goten na madali nga lang daw ang second stage ng kanilang training. Akala nga dito ni Trunks na nagbibiro lang daw itong si Whis. Sagot nga dito ni Whis na hindi, ang gagawin nyo lang ay i-assimilate ang mga spheres na yan. Sa moment na ito ay dahan-dahan na ngang lumapit kay Goten at Trunks ang spheres at lumapat na nga ito sa katawan nila. Sa mga naunang segundo nga ay wala silang naramdaman dito. Ngunit dahil nga God Chi ito ay talagang naramdaman na nga dito ni Goten at Trunks ang kakaibang epekto nito sa katawan nila. Salita nga dito si Whis at sinabi nito na hindi ko pala kayo nasabihan na bukod nga pala sa mga tatay nyo ay wala pang ang mortal ang nabuhay after ng million years nang i-assimilate ang spheres na yan, kaya himala nga daw kung mabubuhay ang mga ito sa spheres na yan. Dito nga ay atin makikita ng grabeng pasakit na nararamdaman nila Trunks at Goten, pero sinasabi nga nila sa kanilang sarili na sila nga daw ay mas malakas sa kanilang mga tatay kaya magagawa nga daw nila ang bagay na ito. Dito nga ay natumba na nga sila Trunks at Goten, pero napansin nga ni Whis na buhay pa nga daw ang mga ito, na talagang nagpagulat dito kay Whis. Sinabi pa nga nito na masyado nga daw niyang minaliit ang dalawa na ito, at napansin nga din ni Whis na nabawasan nga daw ang dalawang spheres. Salita nga dito si Goten at sinabi nito na kailangan daw ba na nasa bahagi ng katawan nila ang spheres para ma-assimilate nila ito. Sagot nga dito si Whis at sinabi nito na ganun nga daw. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa planetang Sadala kung saan ay kasalukuyan ngang nandito sila Vegeta at nag-training nga ang mga ito. Ang bawat isa nga dito ay naghahanda para nga ma-reach na nila ang limitasyon ng kanilang lakas. Sa moment na ito ay dumating na nga dito si King Sadala at agad nga itong pinuntahan ni Vegeta. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na gusto mo bang makita ang exercise na ginagawa ng mga Saiyan, at ang kasunod na gagawin nga nila ay, pero dito nga ay hindi na pinatapos ng King ang sinasabi ni Vegeta at sinabi nito na ikaw at ang mga kaibigan mo ay kailangan ng umalis sa planeta ko. Sa sinabi nga ng King ay nagulat nga dito si Vegeta at sinabi nito na ano. Sagot nga dito ng King na binalaan ko na kayo, sa point na ito ay umatake na nga ang mga gwardya dito ni King Sadala. Pero sa moment na ito ay nagawa nga dito ni Vegeta na masalag ang mga pag-atake ng mga gwardya ng King at sinabi nito na makinig ka muna. Ngunit sa point na ito ay inatake nga dito ni King Sadala si Vegeta na rektang tumama sa mukha ni Vegeta. After nga ng atake na yun ay sinabi nga dito ng King na ginamit nga lang daw ni Vegeta ang salita na tuturuan mo ang tao ko na protektahan ang sarili nila, nakakaawa ka, ikaw at ang kasama mo ay wala lang, binabalak yung traitor rin ang mga tao ko, isa yan kahabag-habag. Si Broly nga ay nagtataka. Ano daw ba ang nagawa ni Vegeta?
Sa moment na ito ay mabilis nang sumugod dito ang King para nga umatake ulit kay Vegeta. Ngunit nakahanda na nga dito si Vegeta para depensahan ang sarili niya at sinabi nito na ito na pala talaga ang totoong ugali ng isang King. Dito nga ay tinamaan na si Vegeta ng isang atake ng King na talagang nagpatalsik sa kanya at talagang ramdam nga dito ni Vegeta ang lakas ng King. At dito nga guys ay sobrang daming pag-atake ang pinapakawala ng dalawa sa isa't isa. Ang mga pag-atake nga dito ni Vegeta ay nagagawang mas alag ng King at iniisip nga dito ni Vegeta na bakit nga daw hindi nagpakita si King Sadala sa Tournament of Powers para nga daw nagkalaban sila nito, sarili nga lang daw ang iniisip nito. Ngunit sa point na ito ay nagagawa nga ng King na maiwasan ang mga atake na ginagawa dito ni Vegeta, at nagagawa pa nga daw dito ng King na makakounter sa kanya ng mga pag-atake. Inuhulaan nga dito ni Vegeta ang gagawin pag-atake ng King ngunit nagagawa nga nitong ma-shift ang mga pag-atake nito dahilan kaya nga nahihirapan dito si Vegeta na mabasa ang galawan nito. Sa point na ito ay nakatama nga si Vegeta ng isang solid na atake, ngunit nagawa nga lang dito ng King na mainda ito. At nagpakawala nga ito ng isang sobrang lakas na wave blast na rektang tumama kay Vegeta. Sinabi nga nito na sino nga daw ito para labagin ang mga utos niya, at kailangan pa nga daw umabot sa ganito para lang mapalayas itong si Vegeta. Sa point na ito ay nakatayo nga lang dito si Vegeta at sinabi nito na nagsisimula na nga daw mag-init ang laban pero nagagawa pa rin daw dito ng King na pigilan ang lakas nito. At dito nga ay nagpakawala ng sobrang lalakas na pag-atake ang dalawa. Ngunit sa point na ito ay ginamit na nga ni Vegeta ang Super Saiyan niya na talagang nagpagulat dito kay King Sadala, pero nang tatamaan na nga ito ni Vegeta ay nakita nga nito ang takot na nararamdaman ng King dahilan kaya nga hindi tinuloy ni Vegeta ang atake niya. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na kailangan nga daw niyang ipaliwanag sa King ang mga bagay na ito, at dagdag pa dito ni Vegeta na ano nga daw ang dahilan kung bakit ayaw nito sa form na ito. Ang lahat nga ay nag-aalala dito kay King Sadala pero sinabi nga dito ng mga admirals na ituloy nga lang daw ng mga ito ang pag-training. Dito nga ay sinabi ng King na ang demonyong form na daw na yon ay una niya nagamit noong mga oras na pinatay niya si Gurken, at dahil din dito ay maraming mga inosenteng bata at mortal ang nadamay dahil sa form na yan. At dahil nga daw sa galit niya ay talagang nag-lost control nga siya, at humantong pa ito sa pangyayari kung saan ay nakita nga daw niya ang magkapatid na nababalot ng apoy ang talagang hindi niya makakalimutan. Nakita nga daw niya sa bata kung paano ito naging isang demonyo. At ang pagkakaroon nga daw ng ganitong klase ng kapangyarihan ay hindi na nga daw maganda para sa mga Saiyan na nasa planeta niya. Inisip nga dito ng King baka nga daw sila pa ang magpatayan sa huli once na gawin ito lahat ng mga tao niya. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na nagawa nga daw ni Kaba ang transformation na ito para nga daw protektahan ang pinakamamahal nitong hari. Sinasabi nga lang dito ni Vegeta na hindi nga lang daw about sa pagpatay ang paggamit ng form na yan. Ito nga daw ay mahahalin tulad niya sa isang weapon kung saan ay magagamit natin ito sa laban, kumbaga ay kailangan nga lang daw pag-aralan para magamit ito ng tama. Humantong nga din daw siya sa point na pumatay siya ng madaming tao. Salita nga dito ang King at sinabi nito na dahil yan sa demonyong form na yon. Sagot dito ni Vegeta na ang Super Saiyan na yan ay dating alamat lang at hindi pa ako noon naniniwala dyan, pero ngayon ay malinaw na sa akin ang lahat, nasasayaw kung maniniwala ka ba sa akin. Dito nga ay parang napapaisip na ang King sa mga sinasabi ni Vegeta. Dagdag pa dito ni Vegeta na nabanggit nga daw sa kanya ni Kaba ang about sayo, at kung gaano mo kamahal ang mga tao mo. Salita naman dito ang King at sinabi nito na paano mo nagawang makontrol ang demonyong form na yon. Sagot nga dito ni Vegeta na simple lang, dahil lang sa pamilya ko. Dahil sa kanila ay naniwala na ako sa happiness at justice, ang planetang Earth ay laging inaatake ng mga masasamang mortal, ngunit dahil planetang Earth na ang aking pinakabahay ay ginagawa namin ang lahat para maprotektahan ito pati na rin ang pamilya namin, siguro kung wala akong pamilya ngayon ay baka hindi pa din ako nagbago. Dito nga ay sinasabi ni Vegeta na wag nang daw ikulong ng King ang masamang paniniwala nito about sa Super Saiyan, madami nga daw talagang aspeto ang form na ito na talagang gusto niya mapag-aralan, kaya ngayon na nga daw ang pagbabago at pasensya nga din kung naging mali ang ginawa ko sa planeta mo. Dito nga guys ay talagang na-realize ng King na hindi niya kailangan ikulong ang sarili niya sa kanyang sariling paniniwala. At dito nga ay nagkasundo na si King Sadala at Vegeta na atin makikita na simula ngayon ay kailangan ng i-let go ng King ang masamang karanasan nito. Dito nga ay sobrang saya ng lahat ng tao dito sa planetang Sadala. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa planetang Earth kung saan ay nandito nga si Videl para nga tulungan si Mr. Pogi na mag-training bilang paghahanda sa darating na digmaan.
Pero kahit na busy nga dito si Mr. Pogi sa kanyang training ay namimas nga nito ang kaibigan niyang si Book, at sinabi dito ni Mr. Pogi na huwag kang mag-alala Bo, gagawin ko ang lahat para makabalik ka dito sa planetang Earth. At sa last panel nga ay napunta ang scene dito sa Universe 14 na parang may nagising na nga na isang god, at sa Universe 0 naman ay may naganap na matinding pagsabog na magiging banta sa lahat ng mortal at gods. Ito nga daw ang isang pangyayari na hindi na-imagine ng lahat. Ano na kaya ang mangyayari? Magsisimula na ba ang Universal War? Comment below your thoughts guys. At paabutin natin ito ng 1K likes para sundan na agad natin. Salamat guys.